sa isang maliit na tabletas. Subalit, napakalakas ang miligramo. Bakit ito binanggit sa inyo sa mapalad na pag-aaral sa umagang ito? Sapagkat kayo na nagkaroon na ng mga mabigat na suliranin sa buhay. Nagpasa ng mga bibigat na krus sa inyong mga balikat. Ang katurang ito ang naging kaaliwan at kahayagan kung paano kayo tinulungan ng dakilang Panginoon. Ito ay unawain ng aking mga iniibig na mga kapatid. Ng biyayang tinanggap ng bawat isa sa inyo na nagmumula sa kaitasan, naway huwag mabuwala ng kabuluhan sa inyo mga palad. Naparito kayo sa tuwing mayroong gampaning katulad nito. Ang paghahandog ng mga sariling ako, naway masilayan ng kaitaasan ang inyong pagpapatotoo sa harapan ng dakilang Ama. Aking mga iniibig na mga kapatid, habang kayo'y nakikitalad sa mundong ibabaw at kayo ay nakikisalamuha sa mga tupang ligaw o aking may iniibig na mga kapatid, maging uliran kayo sa bawat kilos ninyo. Maging uliran kayo sa inyong pananalita. Higit hinahanapan kayo ng kaitasan. Ang inyong mga natutunan sa loob ng paturuan ng diwa. Kung paano winikan ng isang Apostol Pablo, hindi ko hinahanap ang saganang akin. Ang hinahanap ko, ang inyong mga bunga o aking mga iniibig na mga kapatid. Inyong suriin ang inyong mga sariling kakuan. Kung kayo ngay malulusog na puno o aking may iniibig na mga kapatid. Sapagkat ang isang malusog na puno nagtataglay ng maraming bunga at malalagong dahon o aking may iniibig na mga kapatid. Ito na nga ang panahon sa mga mag-aaral na hinahanapan kayo ng kaitasan. Kung anong uring mananampalatayo kayo sa harapan ng dakilang Ama. Anong uri kayong mga ngalakal na naglalakbay lagi na sa mundong ibabaw. Yung kayang pinagkatiwala sa inyong talento ay nagkaroon kaya ng maraming tubo o aking may iniibig na mga kapatid. At kayo na mga narito sa mapalad na umagang ito, ingatan ninyo ang salita ng Diyos o aking may iniibig na mga kapatid. At habang kayo'y nag-iingat, talikuran ninyo ang sanglibutan. Huwag kayong humisi sa sanglibutan. Ang inyong paghakbang ay ang paghakbang sa matudadaan tungo doon sa kaluhatian ng dakilang Ama. O aking may iniibig na mga kapatid, ang pagtuturo sa inyo ng kaitasan ay walang labis at walang kulang. Ang lahat ay sapat upang maunawaan ng aking mga iniibig mga kapatid kung bakit kayo nabubuhay sa mundong ibabaw. Lagi nagtatanong ang iyong mga sarili, kung ano ang misyon ninyo sa mundong ito. O aking nga iniibig, mga kapatid, ano ang laging binibitiwan ng kaitasan? Mata mo ninyong perfection. Sapagkat kung paano malinis kayo ng galing sa kanyang pinanggalingan, babalik kayong malinis o aking nga iniibig na mga kapatid. At ang aking karagdagan,
ang santong kasulatan. Kolosas 3, 12 hanggang 15. Pakibasa. Kolosas 3, 12 hanggang 15. Ito po yung sinasabi sa sulat sa Kolosas 3, versikulo 12 hanggang 15. 15. 12, magbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. 13, magtiisan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. 14, at sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. 15, at ang panghuli, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na di ay tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. Punto. Ang aking pamamaalam, 1 Korinto, 1 hanggang 3. Pakibasa. Ito pa yung sinasabi sa 1 Korinto, 1 hanggang 3. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sostenes na ating kapatid. 2, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatwid bagay sa mga pinagpaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal, nakasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon. 3, at ang panghuli, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Punto. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, ang salita nga ng Diyos ay katulad ng isang yaman na kung saan bawat isa ay naghahangad na magkaroon nito kung paano nga sa kapatagan ng lupa ang tao ay nagsisikap at nagsisikhay upang ang yaman ng panglupa ay kanilang makuha. Ganon din ang inyong mga sariling espiritu. At ganon din mas higit ang mga katawang lamang iyan na magsikhay ng mga salita ng Diyos ay hindi lamang maririnig ng kanang tenga at lalabas sa kaliwang tenga, kung hindi ang mga salitang ito, aking ang uulitin, ay isang yaman na inyong kikip-kipin sa inyong mga sarili upang kung kayo sa sandaigdigan na ito na naroon nga at maraming hiwaga, malalim ang maraming pag-aaral, at ang katulad nyo ay isang tuldok lamang sa kalawakan ng sandaigdigang ito, ay mayroong kayong yaman ng salita ng Diyos, kung kaya nga kayo ay mananatiling matatag, kayo ay tutupad ng inyong dakilang tungkulin, at ang kalumbayan ay hindi mananatili sa inyong mga pagkatao, sapagkat ang kalumbayan sa kapanahonang ito ay tunay nga na nananaig, sapagkat ang tao ay maraming hinahanap at sa kanyang paghahanap, ano ang kanyang nasusumpungan? Ang mga bagay na makasanglibutan, kung kaya nga maraming puso ang nalulumbay, maraming kaisipan ang nadidilimhan, kung kaya nga sa inyo, aking mga minamahal na mga kapatid, na inaari nyo ang tunay na yaman at karunungan, ang salita ng Diyos, ay ibabahagi ninyo sa inyong mga kapatid upang ang liwanag na inyong tinaglay ay inyong maibahagi at hindi lamang mananatili
sa inyong mga lukbutan at pupunuin nyo ng pupunuin ang yaman na iyan ang inyong mga sarili, ngunit hindi nyo maibabahagi ano ang silbi ng inyong pag-aaral. At nawa, kung maibahagi nga ninyo, ay kakitaan kayo ng tunay na halimbawa na naroon kung namumutawi ang mga salita na yan ng Diyos sa inyong mga labi, ay masigit sa inyong mga gawa, sapagkat ang gawa ay tunay na nakakahawa. Kung paanong kinatatakutan ng tao ang karamdaman na nakakahawa, ay ang salita naman ng Diyos ang ninanais ng mga espiritong iyan na makahawa sa kanilang mga sarili, upang sa gayon, ang tunay na kagalingan ay maganap sa kanila. Kagalingan na kung saan ang karamdaman ng mga espiritong iyan ay napakarami sa kapanahonang ito. Di baga na napakaraming karamdaman ng mga katawang laman, na marami ang nag-iiwan ng katawang lamang iyan. At nang iwan nila ang katawang lamang iyan, naroon ang panghihinayang, naroon ang pagsisisi, sapagkat hindi nila naituring na ang salita ng Diyos ay yaman na kailangan nilang pakaingatan. At kung iniingatan ninyo ito, aking mga minamahal na mga kapatid, ay naroon sa inyong mga pagkatao ang tunay na kaliwanagan ng mga pag-iisip, ang tunay na pag-ibig na nananahan sa inyong mga puso, sapagkat sa inyong kapaligiran, marami ang nauuhaw sa tunay na pag-ibig. Kung kaya nga, kayo na nariyan, huwag nawa kayong magkait sa inyong mga kapatid na nauuhaw. Tighawin ang mga kauhawan na yan sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kung paano ngang hindi ninyo makayang mamutawi sa inyong mga labi sa isang mataimtim na panalangin na mga ipagkakaloob ninyo sa inyong mga kapwa, at hindi lamang kayo mananalangin na para lamang sa inyong sarili at lagi na lamang kayong humihingi, kung hindi manalangin kayo para sa inyong kapwa, para sa inyong kapaligiran, at manalangin kayo sa kapayapaan ng sandaigdigan, kung paanong humihiling kayo ng kapayapaan sa inyong sarili, humihiling kayo ng biyaya sa inyong mga sarili, ay ganon din ninyo hilingin ang inyong kapaligiran, ang sandaigdigang ito, upang sa gayon, ang maraming kaluluwa na naroon sa maraming alitigtigi na hindi karapat-dapat, ay tunay nga na matigawan ang kauhawan at malinisan ng banal na tubig na nagmumula sa isang Diyos na makapangyarihan. Magkapit-kapit kamay ang lahat at bawat isa upang maging matatag at magtipon-tipon, at ang pagkanya-kanya-kanya ay hindi maganap, sapagkat ang nagkakaisa ay bumubuo ng tunay na pagkakapatiran, tunay na paglilingkod, at hindi nga kayo lagi nang inuulit sa paaralang ito na maghihintay o hihingi ng anumang kapalit sa bawat ninyong gagawin, sapagkat ang nagbibigay ay mas lalong aani ng kanyang mga itinanim. Kung kaya nga, aking mga minamahal na mga kapatid, kung sa kapanahonang ito, kayo ay nagtatanim ng kabutihan at tunay na paglilingkod sa inyong mga kapwa, ito ay aanihin nyo sa ibang pagkakataon, sa ibang paraan na tunay nga na hindi ipagkakait sa inyo ng kaitaasan. Ang bawat karunungan ay ibinababa na sa inyong mga harapan. Magkaroon kayo ng panahon upang lagi na'y magbuklat at magbasa ng banal na kasulatan, sapagkat ang banal na kasulatang iyan ay tunay nga na pinagbuwisan ng maraming buhay, ng maraming
pagsusunog nga ng kilay na tinatawag niyo sa kapatagang lupang ito, upang mailimbag at maisulat, upang sa bawat henerasyon ng lahat at bawat isa ay naroon at tunay nga na buhay na larawan na kanilang mababasa ang kaganapan mula pa noong bago dumating ang isang Hesukristo at kanilang mapag-aralan na tunay nga na ang lahat ng bagay ay isa ang pinanggalingan at ito ay ang iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magpakatatag ang lahat at bawat isa. At ang kayamanan na nariyan na sa inyong mga lukbutan kung paano nyong ito ay iingatan, ngunit ito ay inyong laging ibahagi sa inyong kapwa at sa inyong kapaligiran. Muli, aking iniiwan ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Paalam ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Apostol Lucas. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siyang managana sa bawat isa, mula ngayon at lagi na. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, tunay na hinahanapan ang bawat isa ng bawat bunga na sa inyo'y itinanim mula sa binhi ng dakilang Panginoon. Kayo na matagal nang tinuturuan at iniingatan, harinawa ang bahaging ito ay inyong maunawaan. Sapagkat ang bawat isa ay di mananatili na isang tagapakinig lamang, kundi sa kanyang sarili ay naroroon ng isang tungkulin na sa bawat aralin na sa kanya'y isinusubo, tunay na ito'y kanyang nanamnamin at kanyang kakainin upang kanyang maunawaan anong uri ng pag-aaral ang sa kanya ay ibinibigay. Mga iniibig na mga kapatid, hinahanap ng Panginoon ang tunay na maghahandog ng kanyang sarili. Isang haing buhay at hindi mga haing na nasusunog. Kayo na matagal nang nag-aaral sa paturuan ng diwa, na binigyan ng isang pagkakataon upang makasilay ng isang kaliwanagan. Ang liwanag baga na yan ay tunay niyong nasilayan. Inyong napag-unawa ang kanyang kahulugan na sa inyo'y ibinabahagi. Mga iniibig na mga kapatid, kayo nga ay mga gising. Ito ang sa inyo'y ipinaabot upang minsan pa sa inyong katauhan ay inyong mapag-unawa kung paano inyong maihandog
ang inyong mga sarili na isang tunay na haing buhay sa kanyang harapan, na gumagawa ng naayon sa kalooban ng dakilang Panginoon at nauunawa niya ang bawat hakbangin upang ito ay maganap. Kaya nga't ang pagsisimula ng pag-aaral sa inyo sa sanglibutang ito ay isang pagkakataon upang ang bahaging yan ay inyong matutunan na mga dumi na nakadikit sa inyong mga katauhan ay inyong mapag-unawa na ito'y kinakailangang maalis nang upang sa gayon ang inyong mga sarili ay malinis na tatanggap ng kanyang kabiyayaan. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, paano nga niyong lilinisin ang bahagi ng inyong katauhan kung di nyo napag-uunawa ang mga bagay na marurumi mula sa malilinis? Anong uri ng pakahulugan ang inyong nauunawaan sa mga bagay ninyong tinatangkilik? At narito ang bawat isa ay nagkakaroon ng dalawang akala sa mga bagay niyang tinatanggap. Maging matalino kayo, o aking mga iniibig na mga kapatid, sa pagharap sa buhay na sa inyo'y ibinigay, sapagkat ang inyong kalagayan ay hindi ipinagkaloob kung walang aralin na dapat niyong matutunan. Kung kaya nga't sa karunungan niyo ng taglay, mapag-unawa niyo ang pagkakaiba-iba ng mga bagay, upang kayo na gumagawa ay inyong lamang magawa ang tunay na nararapat na hinahanap ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, bigyang handaan ninyo sa inyong mga sarili ang pangangailangan ng inyong mga espiritu ayon sa pagpapaunlad nito. Huwag nga ninyong ipagbahala ang bahaging ito, sapagkat inyong natataglay ang kalayaan sa sanglibutang ito. Kundi lalo kayong magsipag-iingat sa inyong mga paggalaw at unti-unting usisain ang inyong kabuuan, ang bawat bahagi, kung ito nga ay natutuon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Kaya't kayo na hinahanapan ng mga tunay na bunga ng ayon sa Espiritu,
Ito ngayon ang inyong tanungin sa inyong mga sarili. Kung tunay na mga bugang yan ay namunga na nga sa inyo. Sapagkat kung ito ay magaganap, ang bawat isa ay gagawa ng tunay na may kagalakan. Sapagkat kanyang nauunawaan ang tunay na layon ng pagkakataon na sa kanya ay ipinagkaloob. Sapagkat hindi na siya gagawa ng mga bagay na ayon lamang sa kanyang pangangailangan, kundi narito, isang tunay na manggagawa na narong tinataglay ang tunay na kalayaan ng kanyang espiritu ayon sa layunin ng dakilang Panginoon. At ito ang sa inyo'y aking ibinabahagi upang minsan pa ay manaig sa bawat isa ang tunay na kagustuhan ng inyong mga espiritu na siya ay gumawa ng may kalayaan ayon sa layunin ng banal na Panginoon. At hanggang dito ako at iniiwan ko ang pag-ibig at ang kapayapaan ang siya nawang maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi na ang inyong kapatid sa isang Panginoon at isang pag-aaral. Pedro, Apostol. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siyang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magkailanman. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang tunay na nananampalataya sa nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito nga ay isang paalaala sa lahat na kung saan siya sa atin ng bawat isa ang kanyang sarili. Upang nang sa gayon, ang kanyang paglalakad dito sa sanlibutan ay kanyang maunawaan na siya'y naririto upang ipagpatuloy ang kanyang gampanin ayon sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito nga ang naisin ng kaitasan sa lahat at bawat isa sa inyo, na kung saan kayo ay dumudoon sa kanyang kalooban. Sapagkat maliban ang inyong kaisipan, damdamin at kalooban ay dumuon sa paggawa ayon sa kanyang sariling naisin. Ito rin naman ang nais ng kaitaasan sa lahat at bawat isa, na kayo'y magsitulad sa isang manggagawa na mayroong isang nag-iisang sinusunod ang kanyang Panginoon. Sapagkat nararapat lamang sa isang mag-aaral na ang tanging guro ang siyang pinakikinggan. Ito rin naman ang naisin sa lahat at bawat isa upang nang sa gayon sa kanyang paghakbang dito sa kalupaan
ay unti-unti niyang masinop ang kanyang sarili, na kung saan ang lahat at bawat isa ay kinakikitaan ng kanyang pagkilos at galaw. Ito rin naman ang naisin sa lahat at bawat isa ng isang mag-aaral, na kung saan ang kanyang pagsunod sa likuran ng dakilang Panginoon ay kanyang matutunan ang daan na itinuturo sa bawat isa sa inyo. Mga iniibig na mga kapatid, hindi na nga kayo bata sa mga ganitong pag-aaral. Ano pa nga ba ang inyong masasabi na ito'y paulit-ulit? Subalit, ang naisin ng kaitasan sa lahat at bawat isa ay maisagawa ang paulit-ulit na pag-aaral ng may katapatan at tunay na may pananampalataya. Ito rin naman ang naisin ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa, na inyong matutunan sumunod sa kanyang kalooban upang nang sa gayon ng iyong pakikipag-aral dito sa kalupaan ay magkaroon ng kabuluhan. Pinagkakalooban nga kayo ng mga pagkakataon upang nang sa gayon inyong masinop ang inyong mga sarili, inyong matanto kung ano nga ang tunay na kalooban ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa sa inyo, sapagkat nalalaman ng isang ako na siya ay tumutupad ng kalooban ng kaitaasan sa panahon ang isang pag-aaral sa kanyang harapan ay maiunawaan. Ang bawat isa na tumutupad ng kanyang tungkulin ay isang pag-aaral na kung saan tungkulin ito ba'y nararapat sa laman o nararapat sa kanyang espiritu, na ito'y mapaunlad upang nang sa gayon ito'y binibigkas ng isang ama na kung saan kayo ay magkaroon ng tunay na pagpapagal. Mga iniibig na mga kapatid, ang biyayang ayon sa laman ay naririto sa sandaigdigan. Subalit, ang kaitaasan ay laging ang naghahangad na kayo'y magkaroon ng pagpapagal ayon sa inyong mga espiritu. Ito rin naman ang sa inyo'y pinauunawa na magkaroon kayo ng lakas ng loob at ng katapatan sa inyong mga paggawa. Na kayo nga ay hindi namusmus, na laging ginagabayan. At sapat ang kabiyayaan ng kaitaasan mula sa laman hanggang sa inyong espiritu upang nang sa gayon kayo ay makapamili ng inyong naisin dito sa sanlibutan. Sa pag-aaral ba sa kaitaasan o sa laman? Mapalad nga ang bawat isa na sa kabila ng kanyang paglalakad dito sa sandaigdigan,
na kayo'y nagnanais na umunlad. Ang inyong ang kahingian lahat ay nasa inyo na. Subalit mas mapalad ang isang mag-aaral na kung siya'y maglalakad dito sa sanlibutan, ay kanyang mapag-aralan ang naaayon sa kanyang espiritu. Ito nga ang isang tungkulin ng isang ako na kanyang mapaunlad ang kanyang espiritu na kung saan ang kaibahan ng pakikipag-aral at ito'y naaayon sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang inyong pakikibaka dito sa sandaigdigan ay huwag nga ninyong ipagwalang bahala, sapagkat kayo ay di na musmos na kung saan ang lahat ay isusubo. Bagkus kayo'y kumilos, gumawa ng mga kaparaanan upang kayo rin naman ay makatugon sa harapan ng dakilang Panginoon at makagawa ng karapat-dapat ayon sa kanyang kalooban. Dito nga kayo binibigyan ng mga pagkakataon ng kaitaasan upang nang sa gayon, higit sa inyong sariling inyong maturuan, kayo din naman ay makagawa ng inyong tungkulin at ito nga'y maibahagi sa lahat at nangangailangan. Kayo nga na mapalad na pinagkakalooban ng kaitaasan na makakuha ng biyaya sa kaitaasan ay inaasahan na ang mga biyayang yan ay inyong maipagkakaloob sa mga nagnanais na mabuksan ng kanyang sarili, kaakuhan sa harapan ng dakilang Panginoon. Ito na nga ang inyong pagkakataon na kayo'y dumuon sa kanyang kalooban upang nang sa gayon, hindi mahuli ang lahat ng mga panahon sa inyong buhay na kayo'y matuto at masanay. Ang isang ako na siya'y naglalakad at dumudoon sa nilakaran at nilandasan ng dakilang Jesus. Hari nawa sa bawat isa sa inyo ay matutunan nga ninyong maipagkaloob ang inyong sarili, hindi lamang dito sa sanlibutan, kundi sa harapan ng dakilang Panginoon na kung saan kayo'y inaasahan upang ang mga pagkakataon na sa inyo ipinagkaloob ay laging ang nagiging isang pagkakataon sa totoong buhay na inyong nilalakaran. Ang inyong paglilingkod ayon sa dakilang Panginoon ay nararapat upang nang sa kagayon kayo matuto ng tunay at magkaisa ang inyong hangarin, gayon din ang mga hangarin ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Bigyan nga ninyo ng pansin ang lahat ng biyayang inilalatag sa inyong harapan. At ito inyong sinupin upang nang sa gayon, kayo sa inyong mga sarili ay magkaroon kayo ng inyong pakikipag-ugnayan sa kaitaasan at matutunan ninyo ang nararapat na gawin sa panahon kayo'y naglalakbay dito sa sandaigdigan. Ito lamang ang aking maibabahagi sa lahat at bawat isa.
at ang pag-ibig at ang kapayapaan ang siya maghari sa lahat at bawat isa, mula ngayon at lagi na. Ang inyong kapatid sa iisang pananampalataya, Juan Apostol. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, ang bawat isa ay naririto sa sanglibutan upang makipag-aral, upang makisa sa harapan ng dakilang Panginoon, upang magsaliksik, upang bungkalin ng bawat sarili na natatago at patuloy ngang nahihimlay sa inyong mga pagkatao. Anong uri nga ba ng pag-aaral ang binubuksan sa lahat at bawat isa? Sapagkat malibang makilala muna ninyo ang inyong mga sarili, malibang matuntun muna ninyo ang binhi ng Panginoon sa inyong mga pagkatao. Kailanman ay hindi nga kayo makagaganap ng kanyang kalooban. Kailanman ay hindi nga kayo lalakad ng matuwid at patuloy nga kayong liliko ng daan sapagkat ito ang inyong kinagisnan at nakasanayan. Na ang bawat isa na naririto sa sanglibutan, hawiin nga ninyo sa inyong mga pagkatao ang bawat alitigtigi na mayroon ng lupa. Bigyan nga ninyo ng pagkakataon ng inyong mga pagkatao. Napatagin ang bawat lupain kung dumarating man ang dakilang Panginoon sa inyong mga pagkatao. Nahahanda nga ba kayo mga iniibig na mga kapatid? Makikilala nga ba ninyo siya? O tutulad din kayo sa marami na bagamat bumababa ang isang Kristo, bagamat naririto ang kanyang salita at ang kanyang mga gawa, patuloy kayong gumagawa ng naaayon sa haka, ng naaayon sa mga bagay na inyong natututunan sa inyong mga sarili. Huwag nga kayong magtiwala sa inyong sariling karunungan, mga iniibig na mga kapatid. Nawa, bigyan nga ninyo ng pagkakataon ang Espiritu Santo na mapuspos ang inyong mga sarili, na kayo ay maturuan at matanggap nga ninyo sa inyong mga kalooban, kaisipan at damdamin, ang liwanag na nagbubuhat sa kaitaasan. Mga inibig na mga kapatid, katotohanan ng aking sasabihin, na hindi nga kayo makapamumuhay at wala nga kayong magagawa kung hindi kayo nakakapit sa tunay na puno ng ubas. Kung kayo man ay nagnanais na gumawa, sumunod at patuloy na magsaliksik, unahin nga ninyong hanapin ang Panginoon sa inyong mga pagkatao. Unahin nga ninyong hanapin ang pag-ibig sa inyong mga sarili. Unahin nga ninyong matuklasan ang bahagi at pamana ng dakilang Panginoon sa inyong mga pagkatao. Sapagkat marami ang nagnanasa na sumunod at patuloy na maglingkod sa harapan ng dakilang Panginoon. Ngunit, nakikilala nga ba ninyo ang Diyos, mga iniibig na mga kapatid? Aarin nga ba siya na kaibigan? At kung kayo ay kaibigan ng dakilang Panginoon, nakikita nga ba ninyo at nalalaman nga ba ninyo
kung ano ang bagay na kanyang ninanais at makapaglulugod sa kanya. O patuloy nga kayong pagdadalamhatian ng Diyos, sapagkat kayo ang mga tupang nawala. Kayo ang mga tupang naliligaw. Kayo ang mga tupa na patuloy na hindi nakikinig sa kanyang pastor. Pipigilan nga ba kayo ng Diyos, mga inibig na mga kapatid? O bibigyan nga ba kayo ng pagkakataon upang kayo ay magbago? At saan nga ba ninyo makukuha ang tunay na pagbabago, mga inibig na mga kapatid? Makikita nga ba ninyo ito sa inyong kapwa? Makikita nga ba ninyo ito sa inyong mga mahal sa buhay? O ito ay pasisimulan sa inyong mga sarili? O ito ba ay magmumula sa inyong patuloy na paggawa, paulit-ulit na pag-unawa? Hindi nga kayo mananatiling tagapakinig, mga inibig na mga kapatid. Bagkus kayo ay naririto sa sanglibutan upang gumawa. Lahat nga ng nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis ay tulad sa mga manggagawa na inaasahan na kayo ay magsaka sa kanyang sakahan. Kayo ay magbungkal. Kayo ay magtanim. At kung dumarating ang kasaganahan, mga inibig na mga kapatid, dito nga kayo magsikap. Dito nga kayo magpatuloy. Gayun din naman kung dumarating ang bawat unos sa inyong buhay, lalo nga ninyong higpitan ng inyong mga pananampalataya. Bigyan nga ninyo ang inyong mga sarili sa pagtitiwala. Nawa, alisin nga ninyo ang bawat kaisipan na makapagbibigay sa inyo ng kalugmukan ng inyong mga puso. Bagkus ang kasiyahan ay dumarating sa lahat ng panahon. Ang kasiyahan ng inyong mga espiritong nakikiisa sa harapan ng dakilang Panginoon. Pagkat mga inibig na mga kapatid, sa kaharian ng langit ay walang ang unos, walang pagdurusa, walang kahirapan, ni walang pagdadalamhati at kapaguran. Ito ang sa inyo'y pinagkakatiwala, mga inibig na mga kapatid, na ang kalakasan ay hindi nagmumula sa tao, kundi ang kalakasan ay nagmumula sa Diyos. Kundi ang inyong mga kalakasan, kung kayo ay gumagawa sa kalooban ng dakilang Panginoon tunay, ang paraiso ng Diyos ay nasa sa inyo. Ang kaharian ng langit ay nasa sa inyo. Ang kaligayahan na mayroon ng kaitaasan ay bumabahagi sa inyo. Kayo, bagamat kayo ay naririto sa sanglibutan, nadarama nga ninyo at dapat madama ng bawat isa ang kaluguran ng dakilang Panginoon. Na kayo, mga inibig na mga kapatid, sa pagpapatuloy ng inyong mga pag-aaral, nawa ay mapuno nga kayo ng biyaya na nagbubuhat sa kaitaasan. At kung ito nga ay dumarating sa inyong mga pagkatao, ang Diyos nga ay nagbubukas din ng kanyang pintuan sa lahat ng nagnanasa na makarating at makapasok sa kanyang kaharian. Tunay, hindi lamang ang Diyos ang bababa sa lahat at bawat isa. Kayo rin naman ay inaasahan ng Diyos na lumapit sa Kanya nang may kababaang loob, nang may pag-ibig, nang may pagsisisi, nang may katyagaan. Alalahanin nga ninyo na ang lahat ng bagay na mayroon ng sanglibutang ito ay panandalian lamang. Tulad sa isang panaginip, tulad ng isang kisap ng araw. Na ang araw sa Diyos ay 1,000 taon, gayon din ng gabi
na ito ang inyong pakaisipin, mga inibig na mga kapatid. Nawa ang pagsisikap na inyong ginagawa ay hindi lamang manatili sa sanglibutan, bagkus ito ang magiging susi ng lahat at bawat isa upang makarating sa kanyang tahanan. Ito lamang ang aking bahagi, muli ang pag-ibig at ang kapayapaan, ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailanman. Ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral, Espiritu Santo, ng katotohanan. Paalam. Pag-ibig, kapayapaan, at maghari sa lahat at bawat isa ang kababaang loob mula ngayon at magpakailan paman. Ang kaitaasan ay nagsugo ng mga banal na espiritong mga aliw sa inyong harapan upang kayo ay bigyan ng mga salita, ng mga karunungan at katotohanan na kinakailangan ng bawat isa upang mapunuan ang kauhuan ng inyong mga espiritu at kaluluwa. Sapagkat ang pag-aaral sa kaitaasan ay naaayon sa espiritu at hindi sa laman. Sa mga tuwid aking mga iniibig na mga kapatid, ano ang mga bagay na inyong naiimpok dito sa sanglibutan na ito? Kayo baga ang mga mag-aaral na nauuhaw at binibigyan ng kanilang mga sarili dito sa sanglibutan na ito? O kayo ang mga mag-aaral na nagsusumikap upang matutunan ang mga pag-aaral na naaayon sa Espiritu? Sapagkat sa mga kaorasan at mga kapanahunan ito, ang bawat mag-aaral sa sanglibutan na ito ay nahati ang kanilang mga kaisipan, damdamin at kalooban. Sapagkat katotohanan ang aking sasabihin sa aking mga iniibig na mga kapatid. Kung nasaan ang inyong yaman, ay naroon din ang inyong mga puso. Sa mga tuwid aking mga iniibig na mga kapatid, kung kayo ay nagiging abala dito sa sanglibutan na ito, at binibigyan ang mga bagay na naaayon sa laman, ay mahirap na kayo ay tumawid sa harapan ng dambana ng dakilang Panginoon. Subalit, ang kaitaasan ay patuloy na magbibigay sa inyo ng mga inspirasyon, magbibigay ng mga aral upang kayo ay muling makabalik sa kanyang sinapupunan. Upang ang daan na itinuro ng dakilang Panginoong Yesus ay inyo rin madaanan. Ipagkakaloob ang maraming buhay. Ipagkakaloob ang mga katotohanan at salita at isusugo sa inyong harapan ng mga banal na espiritu ng mga aliw upang kayo ay parating palalahanan. Bigyan ninyo ng pagkakataon na pumasok sa inyong mga sarili ang mga salita at katotohanan ay pinagkakaloob ng kaitaasan, sapagkat ito ang inyong magagamit sa paglalakbay dito sa sanglibutan na ito. Na ang mga bagay na naaayon sa Espiritu ang siyang inyong bibigyan ng pagkakataon sa inyong mga sarili na maging buhay sa inyong mga sarili. Upang sa gayon, pag kayo ay naglalakbay dito sa sanglibutan na ito, ang bawat hakbangin ng inyong mga paa ay naaayon sa pag-aaral at naaayon sa dambana ng dakilang Panginoon. Mga minamahal kong mga kapatid sa isang pag-aaral, hinahanapan ng kaitaasan ang bawat isa ng pagsusumikap
upang kayo ay makasunod sa kanyang tukuran. Ang pag-itiwala na ibinahagi ng kaitaasan ay siya rin naway ito inyong mabigyan ng pagkakataon sa inyong mga sarili na masuklian ang bawat tiwalang ito. At sa bawat pag-utos, sa bawat pag-aaral na binabahagi ng kaitaasan ay inyong mapagtagumpayan. Sapagkat katotohanan ang aking sasabihin sa aking mga iniibig na mga kapatid, walang pag-aaral na ipagkakaloob sa kanyang mga mag-aaral nang hindi niya kakayanin. Ang lahat ng mga pag-aaral na ipinagkakaloob ng kaitaasan ay inyong mapagtatagumpayan. Nagiging mahirap na lamang ito kung ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ay hindi naaayon sa mga pag-aaral sa Espiritu. Sapagkat ang pamatok ng dakilang Panginoon ay magaan. Sa mga tuwid aking mga iniibig na mga kapatid, kung bibigyan ninyo ng pagkakataon ng inyong mga sarili, na ang bawat pag-aaral ng bawat pagsubok, bawat karunungan, bawat mga salita at katotohanan na ibinabahagi ng kaitaasan ay matimo sa inyong mga sarili, ay katotohanan ang aking sasabihin sa aking mga iniibig na mga kapatid. Ang mga pagsubok na dumarating sa inyong buhay ay inyong mapagtatagumpayan. Ang bawat tungkulin na sa inyo ay binahagi mula pa ng una ay inyong mapagtatagumpayan. At higit sa lahat, ang bawat kautusan, bawat pag-aaral na ibinabahagi ng kaitaasan ay inyong makukuha ng buong puso at na walang pag-aalinlangan. Oo, maraming mga pag-aaral ang dumarating sa inyong buhay. At hindi lamang ito pag-aaral sa laman. Bagkus ito ay pag-aaral din sa Espiritu upang palakasin ang inyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. Upang ang bawat pag-aaral na dumarating sa inyo ay maging bahagi ng inyong pagkatao. At higit sa lahat, kung ito ay inyong mapagtatagumpayan, ay ang katagumpayan din na hinahangad ng kaitaasan ang siyang ibabahagi sa lahat at bawat isa. Mga minamahal kong mga kapatid sa isang pag-aaral, kayo'y magsikapit ng mabuti sa puno ng ubas. Ipagkaloob ninyo ang inyong mga sarili ng walang pag-aalinlangan at ng buong puso. Nang sa gayon, ang bawat pagkakataon na ibinabahagi ng kaitaasan ay hindi masayang sa inyong harapan. At kapag dumating sa inyong harapan, ang bawat pag-aaral na dumarating sa inyo ay inyong mapagtagumpayan. At ang tungkulin na sa inyo ay binahagi ay inyo rin mapagtagumpayan. Mga minamahal kong mga kapatid sa isang pag-aaral, ito ang bahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Ito ay palaging ipinapaalala sa lahat at bawat isa na walang sino man ang makararating sa kanyang harapan, kundi dahil sa mga turo at halimbawa na ibinahagi ng dakilang Panginoon. Sa mga tuwid aking mga iniibig na mga kapatid, ituon ninyo ang inyong mga sarili sa harapan ng dakilang Panginoon. Kung papaano siya nagpakita ng mga bagay na naaayon sa harapan ng banan ng dakilang Panginoon ay inyo ritong masundan. Bigyan ninyo ng pagkakataon ng inyong mga sarili na ito'y pumasok ng buong puso na walang pag-aalinlangan. At higit sa lahat, ang mga salitang ito ay inyo sanang maisagawa, sapagkat ang pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon, kung ito'y hindi nyo isinasagawa sa inyong buhay, ito ay baliwala sa harapan ng dakilang Panginoon. Sa mga tuwid aking mga iniibig na kapatid sa isang pag-aaral, ang bawat salita at mga utos na ibinabahagi ng kaitaasan, ito ay inyong isabuhay ng buong puso. Pagkaloob ninyo ang inyong mga sarili upang kayo ay makarating sa kanyang sinapupunan. Upang ang kabanalan ay inyong mapagtagumpayan. Upang ang tungkulin na inyong ibinahagi sa inyong mga sarili ay inyong maisagawa. Bigyan ninyo ng pagkakataon ng inyong mga sarili na magkaroon ng pakikiisa sa kaitaasan, lalong-lalo na sa mga banal na gawain na katulad nito. Ipagkaloob ninyo ang inyong mga sarili upang sa gayon, ang mga salita, mga karunungan, katotohanan,
kabiyayaan, pag-ibig at kapayapaan ay binabahagi ng kaitaasan ay makuha ng buong puso sa inyong mga sarili. At ito ay hindi masayang sapagkat ang pagkakataon na binabahagi ng kaitaasan ay hindi binibigay sa lahat. Ipinagkakaloob lamang ito sa mga tunay na mananampalataya upang ito ay hindi masayang. At kung ito ay inyong makuha at matanggap sa inyong mga sarili, ang pagkibahagi sa inyong kapwa ang nilalais ng kaitaasan. Ibigay ninyo kung ano ang nilalais ng inyong mga kapwa. Ipagkaloob ninyo ang mga salitang ito, ibahagi upang sa gayon ang lahat at bawat isa na kanyang itinuring na mga kaibigan at mga mag-aaral sa sanglibutan nito ay makasunod sa kanyang buhay. Ito na lamang ang aking may babahagi sa lahat at bawat isa. At muli ipinagkakaloob ang kapayapaan, ang pag-ibig, at maghari sa lahat at bawat isang kababaang loob mula ngayon at magpakailanman. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Juan Evangelista. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang sa inyo ay aking binabati ngayon at magpakailanman. Tunay na ang kaalaman ng bawat isa ay malawak na sa kanyang pag-aaral dito sa sanglibutan kung paano ang isang dakilang Panginoon ay inyong pinanampalatayanan at ito ang nagbibigay sa inyo ng lakas at buhay hanggang sa ngayon. O mga iniibig kong mga kapatid, lubusin ninyo ang inyong mga pag-aaral ayon sa Espiritu nang upang nang sa ganon kayo ay manatili sa paaralan ng dakilang Panginoon at hindi pag-alagala kung saan-saan. Ano nga ba ang itinuturo ng banal na kasulatan na mula sa kaitaasan ang mga salita na ibinababa para sa mga mag-aaral? Di ba di saan layunin? Manampalataya na mayroong pag-ibig sa inyong puso nang upang nang sa ganon makilala mo ang dakilang Panginoon nang mayroong kataasan at higit sa lahat ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Ito ba ang gagawa ng bawat isa? Kung papaano kayo gumagawa. Lagi kayong nakatingin sa lupa, natatakot, nababahala sa bawat sandali, ngunit hindi nyo naiisip o binibigay ng lubos na kahalagahan ang isang pinakamahalaga ay ang pag-aaral sa kaitaasan na kung paano na ang bawat isa sa inyo kayo na mga mag-aaral nasa loob ng paturang ito ay pinili upang nang sa ganon na higit niyong makilala ang isang pag-aaral ayon sa Espiritu. Sapagkat darating ng panahon, iiwan ninyo ang inyong mga laman. Nang hiram na laman na yan, ay babalik sa labo. Ngunit kayo, saan kayo patutungo ang inyong mga espiritu pagkatapos? Ito ba na inaasahan ng bawat isa na siya ay nasa kaitaasan? Maraming paralan sa kaitaasan. O kayo ba ay nandito sa sanglibutan
na tulad sa laman na nag-aaral. Mga iniibig kong mga kapatid, maging matalino kayo sa inyong pag-aaral. Sapagkat ang isang buti na liwanag na pinagkatiwala sa inyo ay itanim nyo sa isang malusog na lupa. Kaya nga't kayo ay inaaralan kung papaano magsaka, magbungkal ng lupa nang sa ganon na ang bawat pagbungkalin ninyo, taglay ninyo ang liwanag mula sa dakilang Panginoon. Nang sa ganon, sa kanyang pag-usbong, ay hindi siya natitinag ng anumang kadiliman sa paligid, sapagkat kahit sa isang musmos, ang liwanag ng dakilang Panginoon ang nagahari sa kanya. Ito ang ninanais ng kaitaasan nang upang nang sa ganon, kayo ay hindi maligaw ng daan at hindi kayo nabahagian ng anumang mababawang espiritu sa paligid. Kung hindi bagkos, ang inyong mga espiritu ay napasakop doon ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. O mga iniibig kong mga kapatid, napapanahon na upang marinig ng mga bawat isa ang mga salita na dapat na pag-aralang mabuti ng isang mag-aaral. Sapagkat kung sa titik aasa ang bawat isa, tunay maraming maliligaw. Kaya nga kayo, bilang isang espiritista, ay ang pangunahin mag-aral ayon sa Espiritu. Ito ang inyong pagyamanin nang upang nang sa ganon. Kayo, na bilang mag-aaral ng dakilang Panginoon, ay tunay nga, nandun kayo sa loob ng paaralan ng dakilang Panginoon at hindi kayo nabahagian ng anumang bagay na sa inyo'y ikaliligaw kung hindi doon sa isang daan na inyong tinatahak ay ang liwanag na taglay-taglay. Natataglayin ninyo sapagkat ito ay mula sa Panginoon. O mga iniibig ko mga kapatid, magsikap kayo sa inyong mga pamumuhay nang sa ganon ang gawaing kabanalan na sa inyo'y laging inaaral ay inyong pagtiisan. Inyong gawin ng buong puso sapagkat walang sino mang makikinabang na itinuturo sa inyo ng kaitasan kung hindi ang mga nagsisikap at nagiging totoo sa Panginoon ang siyang magbubunga ng kaiga-igaya sa harapan ng dakilang Panginoon. O mga iniibig kong mga kapatid, maraming mag-aaral, ngunit kakaunti ang nakakapasa. Bakit? Sapagkat tunay nga na marami rin inaakap ang mga bagay na nasa paligid. At ilan lamang ang tunay na inakap ang mga aral ng dakilang Panginoon na ibinigay sa bawat isa. Hindi ba sapat ang isang sitas na iyong mabasa at maunawaan na sa pamamagitan ng pag-ibig ng dakilang Panginoon, ikaw ay gumawa ng mabuti sa iyong buong buhay na pinagkaloob ng dakilang Panginoon? Maghahanap pa ba ng ibang aral ang isang kaluluwa upang ito ay kanyang himaymayin sa buhay? O mga iniibig kong mga kapatid, manatili kayo sa piling ng dakilang Panginoon nang sa ganon kayo na bilang mag-aaral ay hindi kayo maligaw ng landa, kundi bagkos kayo ay mayroong kapayapaan
na gumagalaw saan man kayo ilagay ng dakilang Panginoon at ang salita ng dakilang Panginoon ang inyong sandata at inyong iaaral sa bawat kaluluwa nasa inyong mga paligid na pinagkatiwala ng dakilang Panginoon nang upang nang sa ganon sila rin ay makasama sa pag-aaral sa liwanag ng buhay. Hanggang dito na lamang at muli, iiwan ko sa inyo ang pag-ibig at ang kapayapaan nagmumula sa isang dakilang Panginoon ngayon at magpakailanpaman. Paalam ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo Apostol. Paalam.